Kumusta ang mga anak sa Ginoo? Dalaygon ang ngalan sa Ginoo tungod kay nakita man nato ang sitwasyon atong panahon karon nga diin limitado ang atong galaw mga igsoon. But praise God, nataning takna sa kabuntagon, napay katuyuan ang Ginoo sulod sa atong kinabuhi. By the way mga igsoon, si Pastor Henry nangamusta sa inyo. Tapos na ni Nanay. Gitawagan ko ganyang buntag sa nga ikumusta ko ni Nanay LB ug ang congregation. Hallelujah. It's my honor and privilege to share the word of God this morning. I hope mga igsoon nga ang mga mensahe nga atong madungog ning kabuntagon dili mulabay nga kawang. Every Monday do nami prayer meetings Riso Samis, kaning gitawag kumya organisasyon mga pastor. Usa sa akong amigo mga igsoon, gikan siya og Amerika mga 3 ka tuig, bag-o pa lang siya nakauli. Ningon siya mga igsoon, ang mga Christian dito musimba magdali og uli. Dili na mo tapos og wali kay tungod sa ilang kabisi mga igsoon. Apaning takna sa kabuntagon, manginaot ko mga igsoon nga ang pagsimba nato mga igsoon kinahanglan gyud nga solid. Amen mga igsoon. Og nalipay kog dako tungod kay ang praise and worship team ang ilang gikanta coincide sa atong topic ning takna sa kabuntagon. Salamat sa Ginoo sa gikanta ni Dr. Hirong, Sell On. Ang atong pagpangalagad sa Ginoo sama ra ni nga ga-journey ta. Mitabok ta sa pikas tampi. But remember, si Ginoong Hesus dili na siya mobiya kanato. One time mga igsoon, ang mga disciple mitabok sila sa pikas tampi, misakay sila sa ilang sakayan, taliwala diya sa tunga sa laod mga igsoon, adunay dako, unos, balod, ug ang mga tinun-an nang hilak mga igsoon, tungod kay hapit na sila nalunod. Apan makita nato si Ginoong Hesus, mingon di ang pulong sa Ginoo, natulog lang siya mga igsoon. Ug ilang gipukaw si Ginoong Hesus, hapit na ta mga matay. Ang giingon ni Ginoong Hesus, pagkadyutay sa inyong pagtuo. Ug iyang gibadlong ang katong mga unos, mga balod, ug milurang mga igsoon. So ning takna sa kabuntagon, rest assured, taliwala sa kalisod sa atong panahon karon, wala ka biyae sa Ginoo. Pakpaki ang Ginoo mga igsoon. Napay daghang simbahan karon mga igsoon nga dili pa 100% tanang membro nagasimba tungod kay gilimitahan sa gobyerno. Usahay ang Kristohanon mga igsoon, tungod kay tawhanon rata usahay, natay kahadlok, natay kabalaka, tungod aning virus karon mga igsoon. Apan ang pulong sa Ginoo nagaingon diha in Psalms 91 in last verse 16, with long life I will satisfy him, I will show him my salvation. Buot pasabot mga igsoon, sa dihang nangalagad ta sa Ginoo, tagaan tagtaas nga kidabuhi ug ipakita niya ang kaluwasan. Usa lang kabutang mga igsoon in previous verse kung atong basahon, because he has set his love upon me, I will set him on high. Karon mga igsoon, dunay social distancing. 1 meter, 2 meters.
tungod virus. Apan kung tinuod ka nga nangalagad sa Ginoo, God will sit you on high. Pataas ka mga igsoon. Layo ang virus kanimo mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Wala pa ko gawali mga igsoon, introduction lang to. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Pwede manindog taning takna sa kabuntagon sa pagtahod sa pulong sa Ginoo. Tingali kani nga verse. Kumon ni alang kanato, mubora ni nga verse. In Isaiah chapter 60 verse 1 up to verse 3. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall shine upon thee. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. Lord, thank you this morning, Lord God. Bless matag usa Ginoo, bless the balance of our service this morning, Lord God. Thank you, Lord God. Take full control. Thank you, Father God. Ang mga anghel Ginoo nakig-uban kanamo ning takna sa kabuntagon. Salamat God sa imong grasya, salamat sa imong gugma, salamat sa panalangin nga among nadawat, Father God. Salamat Ginoo ning takna sa kabuntagon. Bless your word, Lord, and bless your servant. In the name of Jesus I pray. Amen. Praise God. Manglingkod ta mga igsoon. Somebody text me. Tingali nakadawat na mo ani mga igsoon. Na nag-text ka nako. Ang unod sa text mga igsoon, ako lang basaon rin mga igsoon. New lockdown rules for Christians. As you observe the government rules, also try to observe heavenly rules as well. Number 1, giingon diha, wash your heart with Christ's blood. Nya na supporting prayers. Mga igsoon, ingon diha ang pulong sa Ginoo in 1 John chapter 1 verse 7 or 9. Ingon dito mga igsoon, walk in the light, because He is in the light. We have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ will wash all our sin. Walk in the light. So, mga igsoon ning kabuntagon, even in the beginning, kung basahon na to in the book of Genesis in chapter 1, mingon di ang pulong sa Ginoo, let there be light, and there was light. Light and darkness gisiparit na mga igsoon. There is distinction mga igsoon. Even in eternity mga igsoon, and light and darkness separate. So alang kanato Christian, wash your heart with Christ's blood, walk in the light. Ikaduha, giingon dito, keep a social distance from evil. Labi na sa ato nga panahon karon, mga tao naglisod, patuyang sa kasalanan. But alang kanato mga Kristohanon, keep a social distance from evil. Ayaw pagugoy-hugoy niya to mga tao nga dautan, palayo ngadto kanila. Mausab na ang rules sa gobyerno karon mga igsoon, limitado mga igsoon, dili kay ta mo duol kay naay rules. But alang ka na to, keep a social distance from evil. Avoid the crowd of wickedness and wicked men. In Psalms chapter 1 verse 1, mingon diha ang pulong sa Ginoo, nga dili ka magatindog sa lingkuranan sa makasasala. Dili ka maglingkod ni atong lingkuranan sa mga mayubiton, scornful. Dili ta magminggol mga igsoon sa mga tao mga igsoon nga nagbuhat og kasalanan.
Naigaingon dia sa ikaupat, cover your mind from being infected from the snares of sin and hatred. Cover your mind, atong unahuna. Snares, kanang muaksi. Bantayan na to, nga atong unahuna, walay puno sa kasuko. Dili puno sa pagdumot. Atong kwaon na mga igsoon, do not hug or embrace to her false teaching. In the last days, mga igsoon, na ay mga mini nga magtutudlo. Apan giingon diha mga igsoon sa 1 Peter, dili nato na paminawon. Be safe so that you will be saved. Sanitize your life with the word of God. Psalms chapter 1 verse 2. But his delight, he meditate day and night. His delight is in the law of the Lord. He meditate day and night. In case you notice any symptoms of sin, call the helpline of Christ in prayer. Kung mabantayan nimo, sometimes tungod kay tao lang ta, mapakyas ta. But remember in 1 John chapter 1 verse 9, kung muampo tas matinud-anon ang pag-ampo, mupasaylo siya sa tanan natong mga sala. Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you. Mutubag ang Ginoo. And last, mingon diya ang text mga igsoon, always remember to boast your spiritual immunity with faith and the power of the Holy Spirit. Karon mga igsoon, nagkinahanglan ta og katong gisulti ganiya ni Pastor Hirong. No? Napipila ka diri ka mga ahinsya sa gobyerno mga igsoon nga natakdan, but alang ka nato munang uban mga tao take og vitamins, vitamin C, i-overdose, no? 2,000 ka kuan ba na? Basta kay mahadlok, but alang ka nato as Christian atong i-boast ang atong spiritual immunity diha sa pagtuo and the power of the Holy Spirit. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo mga igsoon. So dirita sa atong topic mga igsoon, arise in the midst of crisis. Kinahanglan mo sidlak ta, taliwala sa crisis. Dili lang crisis mga igsoon sa financial, kundi crisis sa atong paggalaw. Daghang mga simbahan naundang ang outrage tungod sa mga panghitabo alang kanatong mga Kristohanon ang pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan taliwala sa crisis sa panahon, musidlak ta mga igsoon. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Mingon diri ang pulong sa Ginoo, arise, shine, for the light is come and the glory of the Lord is risen upon thee. Sakto tong gikanta kanya, glory means weight, brightness, wide. Let your sa tong kanta gana, let the weight of your glory fall upon us, fall upon me. One of the Hebrew word for glory is kabod, which mean heavy. Sakto, heavy or weight. Kabug-aton. Usa ka inahan miadto sa merkado. Security guard asked her, "Ma'am, why is your face kanang heavy?" Nakitaan man niya ang katong usa ka inahan pagawas. Ngano ang imong naong bugat man? Ingon ang inahan, sa una musulod ko sa merkado, pagawas nako, bugat ang akong gidala nga basket. Gaan kayo akong naong. Apan karon, musulod ko sa merkado, pagawas nako, gaan ang basket, bugat ang naong. Tungod lagi sa crisis. Limitado. Gamay na lang
budget na ang kwarta mga igsoon. Bating kabuntagon, glory speak about of our burden for God's work. Glory speak about of our burden for God's work. In Isaiah 66 verse 8, as on Zion travel. Zion means the church. She brought forth children. Ang usa ka inahan, sadyang manganak siya, siyempre sakit. Apan sadyang mugawas ang bata, malipay siya. Buot pasabot sa atong kinabuhi, sa panahon niya ni, sa atong sitwasyon, dimorta nga mga lagad sa Ginoo. Dili ta magpauyon sa kalibutan mga igsoon. In the year 1700, usa ka batan-on si John Knox. Kita niya ang Scotland. Grabe ang kahilayan. One thing nga makita nato sulod sa iyang kinabuhi. Nagampo sa, Lord save Scotland or I die. Mao ra to iyang prayer. Luwasa ang Scotland or mamatay ko. Kibalo mo sa resulta? Revival broke in Europe. Katong mga bar, mga sinihan, nahimong simbahan mga igsoon. Mutong ato nga time, si Queen Mary commented, mingon sa, I've heard the prayer of John Knox more than all the armies of Scotland. Nahadlok ko sa pag-ampo ni John Knox kaysa daghang kasanduluhan sa Scotland. Dimorta mga igsoon nga may nampuon ngadto sa Ginoo. Ikaduha mga igsoon, glory speak of God's bountiful blessing to His people. Ang glory mga igsoon, nagpasabot ka na, di more ang blessing nga moabot sulod sa atong kinabuhi. Taliwala sa kalisod sa panahon. Ephesians chapter 1 verse 18, speak of the riches of His glory in the saints. Amen ba mga igsoon? Mingon dia mga igsoon, is that in verse 21, not only in this world, but also in that which to come. Dili ta magpauyon sa kalibutan nga lisod-lisod. Unsay gingon dia sa pulong sa Ginoo? Thy kingdom come, thy will be done. Ang gingharian sa Dios dato ug moabot sulod sa atong kinabuhi. Sa diyang mga lagad ta sa Ginoo, panalanginan ta sa Ginoo. Amen ba mga igsoon? Dili ta sakto to giingon ni doktor nga dili ta magpauyon unsay madungog nato sa kalibutan. Kaya ang balita sa kalibutan puros negative. Walay maayo nga pulong nga atong madungog. Apan diha sa pulong sa Ginoo na ay mga maanindot mga igsoon nga mga mensahe. Usa ka religion ang usa ka teacher mga igsoon nagtudlo sa about the rich man and the beggar si Lazarus. The rich man went to hell, but the beggar Lazarus went to heaven. Then she asked, pili kang kinsa mo gusto mo pareho. A naughty boy mitubag. Miingon siya mga igsoon, gusto ko sa kalibutan kay rich man ko. Si Lazarus tuwa sa langit. Akong punto nintak na sa kabuntagon. Do not focus sa mga butang aning kalibutana. Kay lumalabay lang na mga igsoon. Focus diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay naa diha ang panalangin. Nakahinomdom ko, dugay na nga panahon, iingon si Nanay Elby, inyong pastora dere,
hangtod dili ka pa panington, wala pa ka makaampo. Salamat sa Ginoo nga naabtan ako diri, grabe inyong prayer before sa pagsimba. Ang pinakalisod mga igsoon kaning trabahoon kaning pag-ampo. Makaampo lang tag 5 minutes, murag katulgon ta. Pero patarbuhuan na siya, bisag 4 hours. Pero mag-ampo, lisod kayo, bisag usa ka oras. Importante ang atong kinabuhi kanunay, nagakonek nga to sa Ginoo through prayer mga igsoon. Aron kita maligon diya sa pag-alagad sa Ginoo. In Psalms 126 verse 5, he that sow in thirst shall reap in joy. Siya nga nagapugas diya sa luha, makaani siya og kalipay. Hallelujah. Usa sa mga misyonary, mga igsoon, si Hudson Taylor, miadto sa China mga igsoon. Discouraged siya. Tungod kay gamay ra ang naluwas. Nagsulat sa resignation letter sa inyang senior pastor. Senior pastor may reply, try thirst. Sulahi ang luha. Ang pinakadaghan karon nga Kristohanon nasa China. Tungod ni Hudson Taylor mga igsoon. Hapit na siya na discourage. But ang senior pastor nag-advise niya, try thirst. Sulahi ang luha. Hallelujah. Napabata ning takna sa kabuntagon mga igsoon? Padayon lang ta diha sa pag-alagad sa Ginoo. Muna'y giingon diha sa pulong sa Ginoo nga bitter in a dinner of herbs. Mas maayo pa kuno nga magkaon ta diha sa mga utan. Muna'y giingon nila bahalag bulinaw, parisan og kamunggay basa na kalinaw. Bahalag usahay magkaon og malansi, basta sigig ngisi. Unsaon man na sigig ka og barilis, pero sigig lalis. Sigig ka og baka, pero kanunay na balaka. Amin ba mga igsoon? Muna'y giingon nila, kung ang Kristohanon ma-upgrade na sa una, sakay og tartanilya, kuyog ang pamilya. Tungod kay gipanalanginan sa Ginoo, palit og Fortuner, but not near sa pamilya. Layo na noon sa pamilya. Ibis gipanalanginan ang Kristohanon, ang sakyanan nga iyang gipalit, dili na iyang pamilya, lahi na. Pero timanaan na ito mga igsoon, nga diin, intak kanunay ang atong pamilya sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen ba mga igsoon? In 1 Timothy chapter 6, verse 6, godliness with contentment is a great gain. Ang pagka-Diyos nun, uban ang kontento, adunay dako nga ginansya. Munang miingon si Winston Churchill, discontentment makes a rich man poor, but discontentment makes a poor man rich. Ang tao mga igsoon nga diskontento, dato siya, pero pobre siya tubangan sa Ginoo. Pero ang tao nga kontento, pobre siya, pero dato siya tubangan sa Ginoo. Kung unsay nadawat nato nga blessing mga igsoon, be content. Amin ba mga igsoon? Tingali ning takna sa kabuntagon, maingon ko kaninyo, naapatay mga pag-ampo nga wala pa tubaga sa Ginoo. Remember the life of Hannah, the mother of Samuel. Kung tanaw na to in the 1 Samuel mga igsoon, si Hannah, ang iyang bana si Elkanah.
Nagminyo sila pila ka tuig. Ug wala sila anak mga igsoon. Ang naitabo si Elkana, nagminyo sa laing babae. Pero wala niya biyae si Hana. Kaya ang kustumbre mga igsoon sa Israel, kung ang babae dili ka anak 7 to 10 years, pwede ang babae, ang lalaki maminyo og lain, pero dili nato na sunon mga igsoon. Kani adto, nga anak man na. Sa life ni Hana makita nato every year muadto siya sa simbahan, naga-worship siya sa Ginoo. Taliwala sa kasakit siya, sulod sa iyang kinabuhi kay doon na siya gipangayo sa Ginoo nga makaanak siya. Pero wala sa gitubag sa Ginoo kay miingon di ang pulong sa Ginoo. Ang tiyan ni Hana gi-shut up, gisiradan. Panwala na discourage si Hana. Tuwa sa kanunay sa temple, nagampo, nagsimba ngadto sa Ginoo. Tingali nintak na sa kabuntagon, natay gipangayo sa Ginoo, natay giampo sa Ginoo. Panwala pa gitubag sa Ginoo. Tingali kana gitawag og silent year. Nga wala pa the right time. Wala pa gihatag sa Ginoo. Tingali makita nato makaingon ta, ngano man ang ubang Kristohanon, na naman sila'y sakyanan, na naman sila'y balay, ako wala pa man. But don't be discouraged. Si Hana wala siya na discouraged. Kaya iyang ka-rival maos Pinina, nanay anak. Gibugal-bugalan pa siya. One time iadto siya sa simbahan. Nalaan pa siya nga nahubog. Kay nagkibot-kibot ang iyang baba nagampo ngadto sa Ginoo. Miingon si Eli, naunsa ka man? Hubog ka ba? Si Hana nagapadayon diya sa pagampo. Nasahay sulod sa atong kinabuhi, mga tao sahay dili kasabot. Nas palibot, happy church siya, born again, simba gyapon siya, naglisod siya. Ayaw paminaw niya na mga igsoon. Bisan gali si Eli nakasulti ngadto ni Hana pero wala siya na discourage. Tingali nanay madungog nimo mga igsoon nga murag i-discourage ka o imong loved ones o dala-dala kag Bible nagsimba gyapon ka diha. Wa malagi tubaga imong pagampo sa mas kinabuhi ni Hana. Gi-discourage siya pero padayon gyapon siya nangalagad sa Ginoo. Kita nato diya mga igsoon. She kept her promises. Ug unsa iyang gisaad ngadto sa Ginoo, iyang gituman. Tingali pipila kanato diri mga igsoon, natay giampo ngadto sa Ginoo. Sa diyang gitubag na, nawala na ang atong saad ngadto sa Ginoo. Lord, kung mahalin ni akong yuta, mauna, muhatag ko nimo Ginoo. But nawala ang saad. Apan si Hana, makita na to. Unsa iyang gisaad nga to sa Ginoo? Iyang gituman. Ang netabo, naburos siya mga igsoon. Ug iyang gihatag ang iyang permero nga anak mao si Samuel. What if si Hana wala siya nagapadayon diya sa pagampo, wala siya nagapadayon diya sa buluhaton sa ministry, wala nagapadayon sa pagsimbang ngadto sa Ginoo, walay Misaya nga miabot mga igsoon. Kay si Samuel mo'y nagdihog ni David. Ug kung tanaw na to ang genealogy, ang kaliwat ni Jesus Christ, kaliwat ni David. What if kung si Hana wala siya nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo? Sultian ko ikaw mga igsoon, intak na sa kabuntagon. Tingali wala pa katubaga ang mga pag-ampo. Apan sa diha nga nagapadayon ka, muabot ra na ihatag sa Ginoo. Amen ba mga igsoon? Kay kung si Hana wala pa siya nagapadayon, walay mangluluwas mga igsoon.
Amin ba? Padayon lang ta diha mga igsoon sa pagpangalagad sa Ginoo. And in my conclusion mga igsoon, mingon di ang pulong sa Ginoo in verse 2, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. Ingon di ang pulong sa Ginoo, tan-awa ang kangit-ngit mitabon sa kalibutan. Gross darkness, mas baga ang kangit-ngit sa katawan, but the Lord shall arise upon thee. Muni ang nindot nga mensahe. Ingon ang pulong sa Ginoo, but the Lord shall arise, musidlak, and His glory shall shine upon thee, upon you. Taliwala sa crisis, taliwala sa kalisod mga igsoon, musidlak ka, panalanginan ka sa Ginoo. Pakpakan na to ang Ginoo mga igsoon, dili ta magpauyon mga igsoon sa kahimtang na atong kalibutan, nga atong giagian karon. Everything mga igsoon kanang giingon glory is God's abundance. Isaiah 55 verse 7, abundant pardon. Gipasaylo ta mga igsoon. Ephesians 3:20, abundant grace. Psalms 132 verse 15, abundant provision. The glory of the Lord. Ang himaya sa Dios makita ngadto sa iyang katawhan. Abundant life. Kadagaya nga kinabuhi. If you truly serving God faithfully, don't allow, ayaw itugot anang kahadlok mga igsoon kaning pandemya. Tungod kay ang labaw sa tanan, ang nagaprotektar nato ang Ginoo. Ingon na pulong sa Ginoo, abundant life. John chapter 10 verse 10. The thief cometh but to steal and to destroy. But he is come that we might have more abundant life. Taas nga kinabuhi, kadagaya mga igsoon. Mo nang meaning mga igsoon sa glory mga igsoon, abundant life. 2 Corinthians 8 verse 2, abundant joy. Muna gitawag happy church. Ang mga Kristohanon nga nagasimba dire, malipayon kanunay. And the joy of the Lord is our strength. Remember mga igsoon, ang pinakasekreto nga nung makapadayon ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Kinahanglan nagitay kalipay kanunay. Kung mawala ang kalipay sulod sa imong kinabuhi, dili nakaganahan mo ampo, dili nakaganahan magbasag Bible, dili nakaganahan mo adtog simbahan. Kinahanglan ang kalipay kanunay mabatunan sulod sa atong kinabuhi. And lastly mga igsoon, Psalms 37 verse 11, abundant peace. Madagayaon nga kalinaw. All this is only found in the believer's life. Makaplagan lang na mga igsoon tanang kadagaya panalangin ngadto sa mga believers magtotoo. In Amerika, makita nato usa ka dato nga nasod, but yet they are 80% consumer of tranquilizer. Isang tranquilizer mga igsoon? Kanang gusto nga makatulog. Take sila mga tambal, 80% gatik sila mga igsoon. Apan alang ka nato, kung nangalagad ta sa Ginoo, tagaan tagmayong katulog sa Ginoo. Itong pagpaka ng Ginoo mga igsoon, kaya importante kayo, kanang pagkatulog. Muna'y mubos atong immune system. Kaya ang tao nga kulag tulog, no? Dali mataptan og sakit, but rest assured, pakapin package na mga igsoon, kanang tagaan tagmayong katulugon kung kita nangalagad sa Ginoo. In Proverbs 15, 16, 17, better in a little with the fear of the Lord than great treasure and trouble with wealth. So, mga igsoon ning takna sa kabuntagon, importante natay kahadlok ngadto sa Ginoo. Akong ibalin, bilin ako ang mensahe alang kaninyo.
Arise, be shine in the midst of crisis. Dili ta magpauyon aning kalibutan na mga igsoon. Padayon sa pagpangalagad sa Ginoo, naadi ang panalangin. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. That is the promise of God. Kung mangalagad ta sa Ginoo matinud-anay, everything sa atong mga pagkinanlan tagbuon sa Ginoo. Nganong nakasurvive ta mga igsoon? Lastly mga igsoon, naman ko sa Panay, nagpayuner ko sa Panay. March, nagpray ko mga igsoon, paapil ko ampo diya sa kumya nga makapalit tag lote. But praise God, pagka Sunday, wa na ko dama, usa lang ka membro, yano nga membro, ingon siya, Pastor, pangitag yuta kay mo palita. Ang naitabo, napalit na ito mga igsoon kay more than 50% nga yuta siya mo'y naghatag. Dayon, doon natay gamay pundos, simbahan, Panay, dayon, nangayo ko diri sa church sa Usamis. So napalit na itong yuta, dayon, na-lockdown man itong mga igsoon, mga 2 ka bulan, but after pila ka bulan mga igsoon, kay di mata kasulod tos Clarin, na dara ko diri permi sa Usamis, wala galit to simba, bisan diri. Usa akong gibuhat pahuman nga makasulod ako sa Panay. Wala ko nagpabilin mga igsoon nga dili na lang ta padayon sa buluhaton sa Ginoo. Unsay akong gibuhat pag nakasimba nako, akong gi-challenge ang mga membro nga magbuhat tukod tag simbahan. So ang nahitabo karon mga igsoon, dako-dako ang simbahan atong natukod 24/50. Taas siya mga igsoon. Hapit na mahuman. Akong punto diri ning takna sa kabuntagon, dili ta magluya-luya sa buluhaton sa Ginoo. Padayon ta mga igsoon. I hope ning takna sa kabuntagon na bless ta sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Manindog ta ning takna sa kabuntagon. Akong